Magandang umaga po mga kaibigan, mga kapatid. Salamat sa ating Amang Diyos na isang linggo na naman tayo. Nandito pa rin ang ating malusog na pangangatawan kahit ang mga masasamang tao ay gusto nila tayong patayin, gusto nila tayong ulamin para hindi na tayo makapagpatuloy sa pagsiwalat sa mga mali at mga masasamang mga pag-aaral, mga maling pag-aaral. Galit na galit sila kasi sisiwalat ko talaga ang mga ginagawa nila. Yun po bang mga yung mga pagkukulang, mga pagbabarang, yun po ba ay gawain ng isang taong may takot sa Amang Diyos? Yung mga pagpatay, yung mga kasinungalingan, sila po ba ay maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom? Ay talagang hindi po sila talaga maliligtas. Kasi yung mga mangkukulam, yung mga barangan, pinapatay nila ang tao. Labag po sa kautusan ng ating Amang Diyos ang mga pagpatay tulad ng pagpatay sa mga tao na kinainggitan nila, nainggit sila at takot sila na mapakinggan ang mga mali na mga ginagawa nila. Takot sila mapakinggan ang mga sinasabi ko. Yun po bang ginagawa ng Amerika at Israel, itong si Netanyahu? Sila po ba ay maliligtas? Hindi po. Hindi talaga maliligtas ang mga taong yan. Yung digmaan tulad ng may isang paaralan, marami ang mga bata na nangamatay, tinamaan ng kanilang mga bomba. Yun pong mga hospital na tinamaan ng kanilang mga bomba. Ang digmaan ito, sino po ba ang may hula? Sino po ba ang nagsasabi na talagang may digmaan? Ito pong propeta na si Enoch. Siya po ang nagsabi na ang mga tao ay nagsihanda, ang iba't ibang bansa, nagsihanda sila sa malaking digmaan, gumagawa na sila ng mga robot kasi may mga bansa nga ang karamihan na nakatira ay mga babae na lang, wala nang lalaki. Sapagkat maraming mga lalaking mga sundalo na namatay sa gira, sa digmaan, ang natira mga babae na lang. May mga bansa ganun din na
nangangailangan sila ng mga lalaki, ang mga babae nangangailangan ng mga lalaki kasi wala nang lalaki, wala nang lalaki. At pinangakuhan nila na bigyan ng malaking pera, magandang tahanan, libreng sasakyan. Ang lahat ng iyan talagang hula ni propetang si Enoch. Bakit hindi po itinala sa Biblia, sa banal na aklat, ang mga sinasabi ni Enoch? Sapagkat hindi nila matatanggap. Kasi nung una, ang unang digmaan, espada lang at saka yung mga pana. Nagamit sila ng mga kabayo. Hanggang na-improve, ayun na, may mga baril na, may mga tangke digira na. Ang katunayan, may mga eroplano na. Ang katunayan, noong digmaang pangdaigdig, noong Second World War, andyan na ang mga tangke digira. Andyan na ang mga kanyon. Andyan na ang mga baril. Ngayon, tumaas ang karunungan at ang katalinuhan ng mga tao. Siyempre, wala na mga lalaki maging sundalo, di ba? Yun ang dahilan. Gumawa sila ng kapsula na yung taong nagkaroon ng sakit, lalo na kapag lalaki, ipainom nila yung kapsula na yan. Talagang mabubuhay. Yung malapit nang namatay, talagang mabubuhay. Pero, hindi na tao. Maging robot na. Kasi kung hindi nila gagawin iyan, sino pang maging sundalo? Wala na. Kahit sa China, sa iba't ibang bansa, ganun din ang ginagamit nila. Wala na kasi mga lalaki kapag magsundalo. Maraming patay. Iyon nga, naisip sa tao, naisip nila, iyon ang gagawin nila. Mabubuhay yung tao malapit ng mamamatay. Makita kasi nila yun eh. Kasi may may tinatawag na mga aparato na makikita kung mayroon pa bang heartbeat ang tao. Makikita nila. Kapag mag-play na yung instrumento nila, wala nang pag-ganon-ganon, ang ibig sabihin, malapit nang mapatay. Diyan ipainom nila yung kapsula para daw mabuhay. Pero hindi na tao. Naging robot na. Yun bang mga kaisipan na yan? Sino ang nagdidikta? Si Satanas, yung si Lucifer. Yung mga ganyan na mga tao, ang nagdikta sa kaisipan nila, iyon na si Lucifer na. Yun talaga ang nangyayari at mangyayari pa. Lalo na ngayon, malapit na ang digmaan. Nakita ko kawawa talaga yung mga tao.
malapit na ang pero mag-una doon sa ibang bansa. Mag-una sa ibang bansa tapos ah, ang hinihintay ko kapag yung typhoon missile dyan sa Luzon, na kapag bumbahan na yan, kasi ang kalaban natin, itong China at itong insect, itong Muslim, yung mga insect na yan, yun ang kalaban po natin. Matagal na po akong nagsasabi, maghanda po tayo para mayroon tayong makakain. Kasi sa panahon na yan, kapag magdigmaan na, wala nang bigas. Kung mag-stock ka ngayon ng bigas, ay masisira yun. Kahit bigas na mais, bigas na humay, kahit yung harina, masisira yun. Ang hindi po masisira, yung kamuting kahoy, yung ubi at saka yung apali. Yung gabi, hindi po masisira yan kapag ma-stock po natin. Yung mga karlang, mga tinatawag sa Misamis lutya, hindi po masisira. Yung punong kahoy na tinatawag na kulo, hindi po yan masisira. Makakain po natin yan. Sa panahon na yan, kapag umabot na yung digmaan na yan, wala nang bangko, magsisara yung bangko. Yung mga malalaking grocery, magsasara yun kapag dumating na ang digmaan. Kaibigan, kapatid, palagi po akong nagsasabi sa inyo, magsihanda po tayo. Ano po ang makakain natin? Kakain tayo sa mga gamot ng niyog? Kakain tayo ng mga damo? Tulad sa makikita natin sa telebisyon, sa social media doon sa ibang bansa. Kumakain na lang sila ng mga basura. Yung mga titiran nasa basura. Yung Amerika na yan, galit nga na galit ang ating amang Diyos. Yung si Netanyahu na yan, iyan dyan sa Israel, galit na galit ang ating amang Diyos. Kaibigan, kapatid, kung nakikita ninyo sa telebisyon, binalita kasi yun at sa social media, maraming uwak. Ito pong uwak, ano po ba ibig sabihin ng mga ibon ng mga uwak? Napakasinungaling yung uwak. Kahit may nakakain na siya ng ibon o manok o sisiw, ano ang sinasabi niya? Wala. Napakasinungaling yung uwak na yan. Yun si Netanyahu, yung Prime Minister dyan sa Israel. Pero kaibigan, kapatid, noong unang pinagpala pa ng ating amang Diyos ang Israel, ito, ibalik ko lang ito sa inyo para maalala pa ninyo. Sa panahon ng digmaan sa Iraq, di ba binumba yung kapitulyo ng Israel? Galit na galit yung si Saddam Hussein ba yun? Yung sa Israel, galit na galit sa sa Iraq, galit na galit sa Israel doon. Pero nagulat ang mga scientifico kasi may 10 fingers na parang mga abo doon sa kanilang bubong. Nagulat sila. Ang ibig sabihin, pinagpala pa sila noong panahon na yun. Pinagpala pa sila. Yung 10 fingers yan, iyon ang tinatawag na 10 utos.
na iyon po ang sinusunod ng Holy Quadro G Religion Incorporated. Ngayon, mula noong itinatatag at isinilang ang The Holy Quadro G Religion Incorporated dito sa lupang pangako. Saan po ba itong lupang pangako? Ito pong Mindanao. Ito, dito sa lupang Mindanao, itinatatag ang The Holy Quadro G. Itong barangay Bayang, hindi ito Bayang. Bagang kung sa Bisaya pa, ngipin kung sa Tagalog pa, ngipin na mahait matalim. Ito, kaibigan, kapatid, kayong lahat na dyan sa malayo, alam ko na mayroong mga taong nagsusubaybay sa akin. Ang iba, busy kasi sa trabaho, kasi nagsihanda ang mga tao ngayon. Alam kasi ng mga tao na mayroon talagang digmaan. Ang iba nagtrabaho doon sa Luzon, ang kanilang mga anak, ang kanilang mga magulang nandito sa Kabadbaran. Ang sabi nila, may lupa kasi sila doon sa Bayugan. Ang sabi nila, nagtatanim na sila ngayon ng mga kamuting kahoy, mga saging, para mayroon silang makakain. Alam kasi ng mga matatanda, yung mga magulang nila, alam na kapag ang ihanda natin yung bigas, masisira yun. Yung harina masisira. Kung may pira ka, may bangko ka, wala ng bangko. Ano pang kakainin mo? Kakainin mo yung pira? Yung mga magnanakaw ng pira ng gobyerno, marami silang malita-malita ang pira nila, di ba? Makakain nila yun? Sige nga. Sila'y mamamatay. Sila'y sunugin. Kasi sila mga magnanakaw. Kasi yung mga kasinungalingan, yung mga pagnanakaw na yan, ay gawain yun ni Lucifer. Tingnan mo sila, yung kapag Santo Niño na, yung mga rebulto, mga imahe ni Santo Niño, winagaway nila, ginaganon-ganon nila, pinataas-taas. Sila'y nagsisayaw. Noong una, kaibigan, kapatid, hindi pa ako tumayo dito sa Holy Quadro G Religion Incorporated. Ang salita ko noong dyan sa Cebu, nagparid sila, tapos doon sa ibabaw ng pambut, nandoon ang imahe sa yung bata daw na naliligo, si Santo Niño. Ano ang sabi ko? Naku, delikado. Kasi ang mga tao, umambak sila doon lumangoy sila doon sa dagat. At gusto nila nga maabot nila sa kanilang kamay yung imahe na, yung rebulto ni Santo Niño. Ano ang sabi ko? Naku, delikado, maraming mamatay. Malunod sa tubig, mamamatay. Talagang nawala yung imahe na rebulto. Pumunta doon sa ilalim ng dagat at marami ang mga taong mga nangamatay diyan sa Cebu.
lahat ng mga sinasabi ko'y naging totoo. At totoong totoo sapagkat ito po ang aking misyon, ang paghayag ng mga katotohanan sa mga maling mga ginagawa nila. Yun po, kaibigan, kapatid. Hindi ko po kayo sinisiraan. Mahal na mahal ko po kayo bilang tao. Ako rin isang tao. Reincarnated people lang po ako. At alam ko na mayroong magsasabi sa akin ng totoo. Kahapon, Biyernes na araw kahapon, may isang mangkukulam. Kumuha siya ng tabo, kulay itim. Kumuha siya ng dugo ng baboy. Inilagay doon sa tabo na itim. At sinulat yung pangalan ko. At yung ibang dugo ay binuhos na doon sa ilalim ng lupa. At yung pangalan ko nandoon din. Kasi gusto nilang ako'y patayin. Marami ang mga mangkukulam, mga barangan, na galit sa akin. Yung mga relihiyon na iyan, tiyak na hindi sila maliligtas. Yung mga relihiyon na nagsusuot ng yung may buhok na nandito sa ibabaw, parang mga sundalo. Sila po ang nagpatay sa ating Panginoong Hesukristo. At yung relihiyon naman na nagkalo, tinakpan nila ang kanilang mukha at yung mga sombrero nila ba, tinakpan nila ang ilang mukha, pinalabas nila lang yung mata nila at mataas, matulis doon sa ibabaw ang kanilang sombrero. Sila ang nagpasan sa imahe, yung tinatawag nilang Black Nazarene. Sila ang pinasan nila. At ano ang ginagawa nila? Yung isa nakapasan dito, yung isa naman may tungkod. At kung natatandaan nyo at tingnan ninyong maigi, isip-isipin ninyo, yung tungkod na ginagamit nila, 3 bagsak lang. Tak, tak, tak. Iyon ang tatak ng 666, kaibigan, kapatid. Yung nagbuhat-buhat sa imahe, yung Black Nazarene na yan, tandaan ninyo, may tungkod sila na 3 bagsak. Tak, tak, tak. Yung sa kaliwa naman, ganun din. Tak, tak, tak. 3 bagsak ang kanilang mga tungkod. Yun po ang tatak ng 666. At ano pa ang ginagawa ng Papa sa Roma ngayon? Nagplano siya na tutuparin niya ang kanyang balak. Ano po ba ang balak ng Papa ngayon? One divine religion and one divine government. At ito kung ngayon, kung ating tutuusin ngayon, kung ating titingnan, iyon na.
Nandito na yung QR code nung una. Ang sabi na kapag hindi ka magpamembro, kapag wala kang QR code, hindi kayo makasakay ng bus. Kasinungalingan, bakit ngayon? Maraming walang QR code. Bakit na nakasakay sila ng mga bus, mga jeepney? Ang sabi nila nung una ay kapag wala kang QR code, hindi ka makapunta sa mall. Yun po ay kasinungalingan din. Hindi ho ba? Yung ano pa, yung sabi pa na nila na kapag wala kang vaccine, hindi ka makapunta doon sa iba't ibang barangay, iba't ibang siyudad kapag wala kang vaccine nung una. Ay, naging totoo. Ngayon dito tayo sa mga senior citizen. Ang sabi nila, kapag ang isang senior citizen, kapag mayroon daw national ID, bibigyan daw nila ang mga senior citizen ng tag 6,000 pesos bawat isa. Ang ibig po bang sabihin, ito pong ID ng senior citizen, hindi na po magagamit? Yun po ba? Hindi. Kasinungalingan din. Yun po din ang dikta ni Lucifer. Yun po talaga. Dikta ni Lucifer iyan. Kaibigan, kapatid, mag-alerto tayo. Kasi ngayon, naghari na sa buong daigdig, sa buong mundo si Lucifer. Yun nga, dinidiktahan niya ang kaisipan ng tao. Dinidiktahan niya ang mga mangkukulam, ang mga barangan. Grabe. Pero kaibigan, kapatid, sinong makapananaig sa atin kapag kasama natin ang Amang Diyos at kasama natin ang Panginoong Hesukristo? Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Noong diyan pa siya sa Nazaret, sa Israel, manalangin lang kayo palagi. At walang makapananaig sa inyo kapag kasama niyo ang Amang Diyos. Ang sino mang isa, dalawa, at tatlo, kapag sila'y manalangin, andyan ako sa kanilang palagitnaan. Biro mo? Hindi basta-basta, no? Ano ang sabi? Ang sino mang isa, dalawa, o tatlo na sila po'y manalangin, andyan ang Amang Diyos sa palagitnaan nila. Kaibigan, kapatid, maniwala kayo. Totoo po itong mga sinasabi ko sa inyo. Utos kasi ito eh. Karamihan ngayon, marami naman ang mga religion yan, pero karamihan, kapag sila'y kumain, lalo na yung mga Katoliko, kapag sila'y kumain, bago sila kumain, ay mag-Santa Cruz muna sila. Ano po ba ang ibig sabihin ng mag-Santa Cruz muna? Manguros muna. Kasi ang sabi ng Papa at ang sabi ng mga pari, pang-iwas daw, pangpalayas daw sa mga demonyo, yung panguros pag Santa Cruz. Tingnan mo,
ang kasinungalingan ginagawa nila. Kapag kumain, mag Santa Cruz para makalayas yung mga demonyo. Kapag makadaan kayo sa kilid ng daan o kilid ng highway na may krus dyan, ang ibig sabihin may nasagasaan, may napatay dyan, may krus man, mangurus din kayo. At kapag makadaan kayo sa bahay-sambahan nila, mangurus din kayo. Ang ibig po bang, yung simenteryo, maraming patay dyan, di ba? May mga krus din. Kapag makadaan sila sa simenteryo, mangurus din sila. Pag makadaan sila sa mga bahay-sambahan nila, mangurus din sila. Ano po ang ibig sabihin nun? May demonyo ba sa kanilang sambahan? Talagang meron. Yung pari, di isang demonyo din yan. Yung papa, isang demonyo din yan. Naku po, kaibigan, kapatid, maging alerto po tayo. Palagi nating ilagay sa ating puso't isipan na mayroon tayong iisang tunay na amang Diyos. Tandaan natin, ang amang Diyos ay walang di ba katulad ng Panginoong Hesukristo, may lamang tao siya, di ba? May mga buto siya, may mga laman siya bilang tao. Ang ating amang Diyos ay espiritu, ang kanyang katulad ng hangin. Yun po. Kaibigan, kapatid, lagi nating tandaan na mayroong iisang amang Diyos na nasa langit. Ang kanyang kapangyarihan ibinigay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ang mga milagro na nagawa ni Hesukristo tulad ng patay ay nabuhay, hindi sa kanya yan, binigay ng ating amang Diyos yung paggamot, ginamot ng ating Panginoong Hesukristo yung bulag mula pa pagkabata nakakita. Yun po ay hindi kay Kristo iyan. Sa ating amang Diyos iyan. Bakit ang mga maraming mga relihiyon tulad ng Iglesia ni Kristo, ang sabi nila, Panginoong Diyos. Aba, ano po bang ibig sa Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon ay tao. Bakit si Felix Manalo yung malapit na siyang maputulan ng hininga, malapit na siyang namatay? Gisantalahan siya sa 4 na ministro. Ngayon, inuutosan niya yung ministro na kumuha ng pari kasi daw mangumpisal siya. Naku po. Bakit po nangyari yun kay Felix Manalo? Sapagkat ang mga tinuturo niya na siya daw ay isang ibon na mandaragit. Ang ibon ay may pakpak. Si Felix Manalo ay walang pakpak. Ano nga ron ngayon ang katuwiran nila? Silang mga iglesia. Anong katuwiran? Para daw na anghel si Felix Manalo na isang mandaragit. Kasinungalingan iyan po, mga kapatid. Bakit nagpakuha siya ng pare para mangumpisal? Kasinungalingan.
At mayroon pa, naggrabing puno ng punong-puno sa kasinungalingan. Itong founder ng Pentecostal na si Charles Fox Parham. Alam po natin mga kapatid, marami ng mga cellphone ngayon sa mga tao, marami ng mga laptop, computer. Ipaki-search nga kung ano ang ginagawa ni Charles Fox Parham sa kanyang mga pagsamba doon sa Amerika. Siya po ay nakipag-sex sa mga babaeng mga membro niya. Wala siyang gipili. At yung mga binatilyo, ganun din ang ginawa niya. At siya po ay nagbubuga ng apoy, malaking apoy. At kaibigan ng kapatid, tandaan po natin, sino po ba yung nagbubuga ng apoy? Siya po ang dragon. Siya po ang dragon na kumakalaban ng ating Amang Diyos. Kasi noong una, hindi pa ako nagtuturo dito sa Holy Quadrogy, nakikita ko na yan at may nababasa ako noong una sa Old Testament, sa Bible. Ano ang sabi? Nahulog na ang malaking dragon dito sa ating mundo. Iyon ang katunayan. Siya si Charles Fox Parham, ang founder ng Pentecostal. Sino po ang kanyang anak sa Espiritu? Ito pong founder ng born again. Sino po ba ang founder ng born again na isa ding sinungaling? Isang inchik na ang pangalan niya ay si Peter Siu Yung Chi. Napakasinungaling yung inchik na yan. Ano po ba ang natapos sa pag-aaral itong si Peter Siu Yung Chi? Isang mechanical engineer. Ang sabi niya, konti lang ang pirang makikita ko sa aking pagka-mechanical engineer. Kasi yun kasi ang natapos niya. Ang mabuti dito, magtayo ako ng religion. Ang tawag ay born again para daw na marami ang mga taong umanib sa kanya. Yun nga, marami nga ang mga taong natukso. Marami ang mga taong umanib sa kanya. Oo. Born again kasi. Ang sagot ko sa kanila ay ito. Hindi ito born again, kundi born again. Susunugin talaga sila sa kanilang mga kasinungalingan na ginagawa. Biro mo, isang insik ha? Ano po ba ang religion ng mga insik? Yun ang tinatawag nung una, yung sinabi ko nung una, na ang religion ng mga insik ay Tripitaka Buddha, Budismo. Buddha. Tripitaka Buddhista. Yun po ang religion ng mga insik. At karamihan sa mga insik, kahit yung mga insik na ang kanilang mga asawa Pilipina, tingnan mo may mga artal sila doon sa kanilang mga bahay at may mga Buddha, di ba? May makikita talaga tayo. Karamihan. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ito lamang ang nagtuturo sa inyo. Totoo talaga yung mga ginagawa nilang mga kamalian. Ihahayag ko talaga ito. Kasi ito po ang aking misyon. Ito po ang aking tungkulin na silang lahat na mga sinungaling ay susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom.
Sino pa? Ang puno ng kasinungalingan. Itong Mormons na ito, na si Mr. Joseph Smith. Ano ang sinasabi ni Joseph Smith? Ako ang inuutusan ng Diyos, sabi niya, na ipakita ko, ihayag ko kung ano ang tinig sa pitong kulog. Pitok dalugdog, kung sa Bisaya pa. Pitong kulog. Noong narinig ni propetang si Isaias ang tinig sa pitong kulog, pitong dalugdog, isulat na sana niya. Pero may narinig siyang tinig mula sa langit ay nagsasabi, huwag mong isulat sapagkat ay hindi dapat isulat. Ngayon, sino ang nagsabi ng katotohanan? Si propetang sa Isaias ba o itong si Joseph Smith? Puno ng kasinungalingan itong mga Mormons na yun. Naku po, kaibigan, kapatid, tandaan natin, sino pa? Ay na maraming mga nagtuturo, naggagamit ng Bible, ngayon nga puno sa mga kasinungalingan, ginagamit ang Biblia para sila'y makapangwarta. Itong Baptist, gumagamit sila ng Biblia. Itong Protestante, naggumagamit din sila ng Biblia. Ano pa? Napakaraming mga religion na gumagamit ng Biblia para sila'y magkapangwarta. Palagi silang nagbabasa ng Biblia kasi alam na nila yung Biblia na matagal nang pinasarahan, pinapadlakan na, inuutusan ng ating amang Diyos itong si propetang si Daniel. Daniel 12:4 nga eh. Ano ang sabi? Daniel, sarahan mo na yung basahon, yung Biblia. Padlakan mo na hanggang pagdating ng wakas ng mundo. Sige nga, kayong mga born again, kayong mga Pentecostal, bakit hindi ninyo itinuro sa inyong mga membro? Takot kayo na mawala ng pera, mawala ng kwarta? Ito ang katotohanan, kaibigan, kapatid. Sana po maliwanag po sa inyong lahat at pakiabot sa mga kaibigan ninyo para marami pa ang mga tao na makarinig at makakita para maunawaan nila itong mga tinuturo ko sa inyo. Hanggang dito na lamang po. Tumayo tayong lahat at tayo yung manalangin sa ating amang Diyos.